Okay. Ngayon, pag-usapan naman po natin, nasa naman po yung Satan's heavenly kingdom. Okay. So, Satan's heavenly kingdom. Okay. Sabi po, Ephesians 2, verse 1 and 2, as for you, you were dead in your transgression and sins. So, tayo po, kalagayan ng mga tao, patay tayo sa ating kasalanan and sins, transgression. Ang pinagkaiba nito, yung transgression, ito po yung ginagawa mong aktual na kasalanan. Okay, ang bata po, wala pa siyang transgression hanggang sa dumating na po siya doon sa, lumagpas na po siya doon sa stage of innocence, ang bata. Pero meron na po siyang kasalanan. Saan po galing yung kasalanan na yon? Okay, wala pa siyang transgression, pero may sin na siya. Saan galing yung sin? Sa magulang niya. Hanggang dumating na po yung bata, nalagpas na sa stage of innocence, alam niya na yung mabuti masama, nakokonsensya na siya, alam na niya yan, ano? Nakikita po natin, ang bata po, yun po yung stage na hindi na po siya makalabas ng walang salawal. Nahihiya na po siya. Yun na po yun, lagpas na po sa stage of innocence. Pero may kasalanan na po siya, galing po sa magulang niya. So yan po yung kasalanan, ano? Yung ginagawa nating aktwal at yung minana natin. Okay, ano po yung nauna ron? Yung minana na kasalanan. Galing kay Adan yan. At yung transgression, yan po yung ginagawa mong kasalanan dahil meron kang minana. Kaya nga sabi ng Bible, lahat po ay nagkasala. Ang sabi po sa verse 2, Ephesians 2, verse 1 and 2, in which you used to live when you follow the ways of this world. So ang tao, naturally, ang tao po, lahat po ng tao, sinusunod niya ito. Ano po sinusunod niya? Ano yung naghahari sa kanyang puso? Ito po yung naghahari sa tao, sa sanlibutan, yung pinuno, the ruler of the kingdom of the air. Sino po ang sinusunod natin? The ruler of the kingdom of the air. Sino po yon? Ito po ang Diablo, Satanas. The spirit who is now at work in those who are disobedient. So, ang tao bilang makasalanan, pinag-aarian po siya ng Diablo. The ruler of the, nasan po yun? The kingdom of the air. Nasan po yung kaharian ng Diablo? Sabi nga po natin kanina, naputol, nasa pangalawang langit po yan. In the clouds, in the air. Nandiyan po yung puwersa niya, nandiyan po yung sentro ng puwersa. Binabantayan niya po yung second heaven. Kaya nga po, mga kapatid, tuloy natin yung Ephesians 6, verse 12. Sabi po sa Ephesians 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Okay, nasan po yung puwersa ng Diablo? Nandun po yun, yung spiritual forces of evil po niya, nandun sa heavenly realms. Ano yung heavenly realms na ito? Ito po yung ikalawang langit. Wala po siya doon, hindi siya pwede makapasok doon sa third, pinatalsik po siya ron eh. Kasama po ng ilang anghel po yung nakuha niya? Third, 1/3 of the angels. Napakarami rin po noon, mga kapatid. So, yung heavenly realms, ito po yung ikalawang langit. Ito po yung pwersa ng Diablo, nandito po. Yung iba po niya mga demonyo, nandito rin sa lupa. Mamaya makita po natin. Okay, nandun po sa ikalawang langit. Binabantayan po niya yan. Ngayon, ang Panginoong Kristo, pag bumaba rito, saan siya dadaan? Galing ng third heaven. Okay? Ano ang dadaanan ng Panginoon bago siya makarating sa first heaven? Yung first heaven, ito po yung realm ng tao. Ito po yung heaven natin. Kaya nga sabi natin, kahit magpalipad ang tao ng spaceship, ang makikita lang niya yung realm niya, yung first heaven. Yung second heaven, spiritual po yon. Pero yun po ang tunay, mas tunay po yon. And then yung third heaven, yun ang mas superior. Yun ang pinakamataas, the kingdom of God. Okay? So, nagkaroon po ng kingdom of Satan dahil nga po, nagrebelde siya. Hindi nga po pwede, dalawa ang kaharian sa spiritual na mundo. Dapat po iisa lang. Ano po yon? Iisa lang dapat ang kingdom. Mag-aaway po yan. Ano po yung kingdom na yan? Kingdom of God lang po dapat. Kaya nga, merong opposing. At nagkaroon po, dahil po sa pagrebelde ni Lucifer, nagkaroon po ng kaharian siya, ikalawa. Binabantayan niya po ito. Wala po siya doon sa impyerno. Hindi ko alam kung sino promotor nito, pero palagay ko ang demonyo rin para madaya ang mga tao.
Kasi ang kaalaman po nito, tayo lang po talaga nakakaalam. Sa atin lang po ni-reveal ito. Ang mga taga-sanlibutan, ang alam nila sa Satanas, ang itsura, may sungay, di ba, ganon, evil eh. Merong, ano yung tungkod na may, parang tinidor na malaki. Nasa impyerno, may buntot, mainit, ano, hindi po ganon. Yung spiritual realm po niya, na ikalawang heaven po yun, wala po dun sa impyerno. Kasi ang impyerno, lugar ng pagpaparusa. Kung nandun ang demonyo, pinarurusahan na siya ron. Kasi ang impyerno nilikha para sa kanya, para parusahan siya. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Okay. So, nandiyan. Hello, ayan na. Okay. Kaya ang Diablo po talaga kumikilos din. Pero kontrahin po natin, wala kang karapatan, Diablo. Sa gawain ng mga anak ng Diyos, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Okay. So, yun po yun, ano? Ngayon, tignan po natin, mga kapatid, pagdating ng ating Panginoon, saan po dadaan ng ating Panginoon pagka dumating po siya? Yung physical coming ng ating Panginoon bilang King of Kings. Okay, saan po siya dadaan? Okay, galing ng third heaven, saan po siya dadaan, mga kapatid? Hello? Sa second heaven. Ngayon, hindi siya makakadaan doon. Bakit? Nandoon yung pwersa ng Diablo. Diba? Sa second heaven. Andun ang dragon, andun siya eh. Okay. Para makababa ang ating Panginoon, ang gagawin ng Diyos, gegerahin niya muna yung second heaven. Yan ang kingdom of Satan in the spirit world. Ngayon, pag ginera niya yan, ibig sabihin, malapit nang bumaba ang Panginoon. In way, para makadaan ng Panginoon, makababa. Okay, naintindihan niyo po yon. Magkakaroon muna ng gera sa second heaven. Okay. Gigirahin muna ng Diyos, uutusan niya yung kanyang general, si Michael, the archangel, against the dragon. Maglalaban muna yun, mga kapatid. Okay? Naintindihan po. Yun, hindi natin alam kung kailan. Okay? Ayan. In the heavenly realms. Okay. So, nandyan po ang kaharian ng ating Panginoon sa third heaven, nandyan yung paradise. Ang kaharian ng Diablo ay nasa second heaven, wala sa hell, wala sa impyerno. Okay? Fiction lang po yun, hindi po yung totoo. Okay. Pero yung impyerno, totoo. Ang hindi totoo, yun yung kaharian ng Diablo. Okay? And Satan, pag tinignan mo po siya sa kaharian niya, maganda po yung trono niya. Parang ano yan eh, trono ng Diyos, copycat. Kasi gusto ng Diablo, gayahin niya yung Diyos at maging Diyos siya, di ba? Kaya yung trono ng Diyos sa langit, kinopya niya po yon. Ang itsura din po ng second heaven, parang replika ng langit. Kaya napakaganda po nung second, nandun yung trono niya, yung kaharian niya. Naintindihan niyo po. Tayo lang po nakakaalam niyan. Hindi po yan alam ng taga-sanlibutan. Okay. Yan. Ngayon, meron pong dalawang location na sinabi ko kanina. Yung heavenly location, kingdom, heavenly location, nasan po yon? Pangalawa, meron pong human kingdom location. So, ang location po ng kaharian ng Diyos, nandito rin po sa mundo natin. Ang location po ng kaharian ng Diablo, nandito rin sa mundo ng tao. Number 2, human kingdom location. Okay, paliwanag ko lang po ito. Human kingdom location. Okay, Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule. Tingnan nyo, sino? Let them rule over the livestock. Okay, let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air,
over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Okay. Nung nilikha ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, binigyan niya ng pamamahala. Ito po yung hindi pa sila nagkakasala. Okay. Ang earthly realm, nung nilikha ng Diyos ang tao, ang earthly realm, pag-aari ng Diyos. Amen ba? Pag-aari ng Diyos. Nung nilikha niya ang tao, ang ginawa niya, ang tao, dahil nilikha niya ayon sa kanyang wangis, gusto niya, kagaya niya, ang tao mamahala. So, binigyan niya ng pamamahala ang tao, pero limited. Ano ang pamamahala ng tao? Sa earthly realm. Ano yung earthly realm? Human realm. Ano po yun? Ano po yun? Ito yung Mother Earth. Ito yung isda. Okay? Fish of the sea, birds of the air, sa dagat, sa himpapawid, livestock, lahat sa lupa, over all the creatures that move around, along the ground. So, itong Mother Earth, space, water, land, earth, Mother Earth, ang pinamahala ng Diyos, ano? Ang tao. Pero under the kingdom of God. Amen ba? Under the kingdom of God, sa pailalim ng kaharian ng Diyos, ang Diyos ang overall, ang tao nilikha niya mundo muna lahat, then ang tao, ginawa niyang tagapamahala. So yung nakikita natin dito na human realm na tinatawag, tao talaga ang pinamahala ng Diyos. To rule, mamahala. Pero hanggang doon lang sa binigay ng Diyos sa atin na pamamahala, yung earthly realm. Tayo po talaga ang namamahala dito dapat, ang tao. Okay, hindi para wasakin, kundi para alagaan. Di ba? Ang earthly realm. Ngayon, under the supervision, siyempre, ng kingdom of God. So, ang kingdom of God, bahagi ang human realm ng kingdom of God. Okay, naintindihan po natin yon. Okay. Ngayon, may nangyari. Okay? The human kingdom location, actually, ay nandoon sa namamahala sa mundong ito. Sino namamahala sa mundo? Tao, di ba? Okay. So, ang pamamahala ng kingdom of God, ang location talaga ng kingdom of God, nandoon sa tao. So, pag ang tao nasa ilalim ng Diyos, ang kaharian ng Diyos nasa tao. Ang tao nasa kaharian ng Diyos. Yung original yon, di ba? So, si Adan, nasa ilalim siya ng pamamahala ng Diyos. Ang Diyos, nasa puso ni Adan. So, as long as God is ruling in Adam, Adam is ruling the Mother Earth. Di ba? Ngayon, ang Diyos ang nasa puso ni Adan nung una. Wala nang iba. So, ang Diyos naghahari sa tao. At ang tao naghahari sa mundong ito. Galing yan, authority na yan, galing yan sa Diyos. Okay. So, the human kingdom location is actually within man. Nasa loob natin, tayo. Ang naghahari ang Diyos sa atin, so tayo naghahari sa mundong ibabaw na to. At tayo naman ay pinaghaharian ng Diyos. So, under tayo ng kingdom of God. So, the kingdom location in the human world is within us. Tayo. Okay. So, kung sino ang kumokontrol sa atin, siya ang kumokontrol sa human world. Naintindihan niyo po? Okay. Ngayon, nung una, si Adan under the rule of God. Kasi, ang namamahala sa puso ni Adan ay ang Diyos nung una. Okay. Originally. Okay. Ngayon, sabi po ng Panginoon, Luke 17:20-21. Okay? Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the kingdom of God does not come with your careful observation. Verse 21, nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is, nasan? Within you. Okay. Now, ito po yung original. Ang kaharian ng Diyos dapat nasa loob natin ng tao. At dahil naghahari ang Diyos sa atin, ang pamamahala ng Diyos, tuloy-tuloy po yan sa human world.
So dapat ang tao nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos, nasa loob natin. So kung sino po yung naghahari sa puso natin, sa loob natin, siya po ang naghahari talaga sa mundong ito. Ibabaw na ito. Okay. Ngayon, ang Diyos po ba ang naghahari sa puso ng bawat tao? Okay. Ang nangyari po, ganito. Dapat, ang naghahari sa mundong ito ay kaharian lang ng Diyos. Pero may nangyari, mga kapatid. Ano nangyari? The evil one, sabi po ng Biblia, is in control of the whole world. Okay, paano nangyari na ang naghahari na sa tao, hindi ang Diyos, kundi ang dyablo? Paano nangyari? 1 John 5:19-20. 1 John 5:19-20. We know that we are children of God and that the whole world, ang buong sanlibutan ay under the control of the evil one. Bakit nag-take over ang dyablo sa pamamahala sa mundo na originally ang Diyos ang naghahari sa puso ni Adan at ni Eva? Originally. Under sila sa pamamahala ng Diyos. Dahil originally, ang Diyos naman ang may likha ng langit at lupa. Kanya naman to. At ang pamamahala nito, binigay niya sa tao. Hindi binawi ng Diyos yun. Binigay niya sa tao. At ang tao naman, nagpapasakop sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ngayon, somewhere, anong nangyari mga kapatid? Nalipat yung pamamahala ng sanlibutan sa dyablo. Bakit? Kasi ang dyablo na ang naghahari sa puso ng mga tao. Paano nangyari yon? Bakit nangyari? And the whole world is under the control of the evil one. Balik po tayo dun sa Ephesians 2:1 and 2. Sumunod na ngayon ang tao sa dyablo. Hindi niya alam. Ang tao, hindi niya aminin, sinusunod niya ang dyablo. Pero sa totoo lang, sinusunod niya ang hari ng kingdom, the ruler of the kingdom of the air, yung second heaven, which is the evil one, si Satanas. Ang sabi po sa verse 1, o yung una muna, verse 1, as for you were dead in your transgression and sins. Dahil po sa kasalanan na pumasok sa tao, nagkasala po ang tao, gumawa siya ng kasalanan at nagkaroon siya ng kasalanan, nagbunga po ito ng death, ng kamatayan. Ang sabi sa verse 2, in which you used to live when you followed the way, sinunod po ng tao ang pamamaraan ng mundo, ng sanlibutan ito, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So, anong nangyari, ang mundo nasa pailalim, umilalim ngayon sa pamamahala ng dyablo. Nang si Adan ay nagkasala, at si Eva, siyempre, ay nagkasala sa Diyos, nagkaroon sila ng kamatayan, at dahil sa kasalanan nila, nagkaroon ngayon ng pamamahala ang dyablo sa puso ng tao. So, imbis na ang kingdom of God ay nasa puso ng tao, within us, ang nangyari, ang kingdom of Satan ang nasa puso ng tao. At ang tao, nasa pailalim siya ngayon, sa pamamahala ngayon, nino? Ng ruler of the kingdom of the air. Ano yon? Yung second heaven. Yan. Okay? So, kaya ang tao po, mga kapatid, ay sinasabi po, napasa ilalim ng kaharian ng dyablo at ang tao po ay nasa ilalim ng kasalanan at ng paggawa ng kasalanan. Okay, Hebrew 2:14-15. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, si Kristo, nagkatawang tao, so that by his death, he might destroy him who holds the power of death, that is the devil. Okay. Ang sabi po dyan, who holds the power of death, that is the devil. Sino po yung may kapangyarihan ng kamatayan? Who holds the power of death? Okay. Sino po? Ang demonyo. So, nagkaroon po ng stronghold ng pamamahala, paghahari ang dyablo sa sanlibutan, sa sangkatauhan, sa tao po mismo. Kaya nga po ang dyablo, nakokontrol niya ang tao, ang mundo, through us. Nagkaroon po siya ng stronghold. Dahil tayo po ang namamahala, pinamahala dito, nag-rule sa mundong ito, under po tayo ng control ng evil one. So, ang pamamahala po ng mundo napunta sa dyablo.
At ang Diablo po ang naghahari talaga sa sanlibutan through the human race. Sa magitan po ng tao, siya po ay kumikilo sa mga tao. Okay? Because he holds the power of death, that is the devil. At dahil dito, may kapangyarihan siya ng kamatayan, ang sabi sa verse 15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Tayo po ay naging alipin ng kamatayan. Kaya nga po, ang kasalanan, nung nagkasala ang tao, nagkaroon na po siya ng death. At nung nagkaroon siya ng kamatayan, ito po naging kapangyarihan ng Diablo para po alipinin ang tao sa takot sa kamatayan at makontrol niya ang sanlibutan. Kaya nga, ang kingdom of Satan nasaan na? Nasa tao. Nasa loob po natin. At ang Diablo ang talagang naghahari sa buong mundo. Bakit po? Bakit buong mundo? Kasi lahat po tayo ay nagkasala. Okay? Purihin ang ating Panginoon. The only way for us to be saved ay maiahon tayo sa pamamahala ng Diablo, mailipat tayo sa kaharian ng Diyos. So dapat po, from the kingdom of Satan, maibalik tayo sa kingdom of God. So dati, nung di pa nagkakasala si Adan, naghahari sa kanila ang kingdom of God within man. Nung nagkasala si Adan, nagkaroon sila ng kamatayan, yung kamatayan ni Adan, bunga ng kasalanan, ito po ang naging power ng demonyo. So the devil has the power of death from sin. Kaya lahat po ng tao ay may kamatayan, lahat po ng tao ay pinagarian ng kapangyarihan ng Diablo. Yung death at tinatawag. Kaya nga meron tayong fear of death. Kaya nga, may takot tayo sa COVID-19. Bakit? Kasi ito ang ginagamit ng Diablo as fear of death kasi nagbubunga ito ng kamatayan. Hindi lamang po ito, kundi lahat po ng sakit at karamdaman. Maging cancer. Fear of death. Ayan. At hindi po tayo kayang iligtas ng pera natin. Kahit mayaman, hindi po kayang iligtas ng pera. Purihin ang ating Panginoon. Now, the purpose of the rule. Ano po ang layunin ng kaharian ni Satanas at ng kaharian ni Jesus, ng Panginoong Hesukristo? Ano ang purpose? Okay, ito lang po, John 10:10. Ang purpose po nito, John 10:10. The thief, sino po yung thief? Ang Diablo. Comes only, anong purpose ng Diablo? To steal and kill and destroy. Ayan. Destruction po ang purpose ng kaharian ng Diablo. Ano ang purpose ng kaharian ni Kristo? I have come that they may have life and have it to the full. Okay. Ang purpose ng kingdom ni Satan ay death and destruction. Kamatayan. Death. Kasi andun yung power of death yan. Magbigay ng destruction. Okay? Saan po ba galing yung mga plague na ito, mga kapatid? Sinisisi natin ng Diyos, parusa na ng Diyos to. Mga kapatid, tandaan nyo po, pag ang Diyos nagparusa, hindi ganito. Wala pa po yung judgment. May judgment po ang Diyos, may parusa po talaga. Wrath of God ang tinatawag. Yan po ay mangyayari pagdating ni Kristo. Ngayon po, hindi pa. Kaya wag po tayo mag-alala, magkakaroon po talaga ng wrath of God, punishment of God. Pagdating ni Kristo po yun. Ngayon, bakit hindi ito wrath of God? Kasi pag galing sa Diyos, binigay niya ngayon, tatamaan tayo. Diba? Kaya nga yung sinasabi ng iba, i-rapture muna bago ibigay yung wrath of God. Pwede yun. Pwede po yun mangyari. Yung ganon. Ngayon, ito pong nangyayari sa atin bago dumating si Kristo, marami pong nangyari. Yung Spanish plague, mga bubonic plague, marami pa pong nangyari sa history of mankind. Saan po galing ito? Hindi po galing sa Diyos to. Distraction po ito. Ang sabi po dito, ang promoter nito, kaharian ng Diablo. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ang layunin po ng Diablo, wasakin po tayo. Wasakin po ang tao. Kaya nagpapadala po siya ng ganitong mga bagay. Mga gera, mga labanan, mga pestilence, lahat po yan. Ano? Ayan. Ayan po ang layunin ng kaharian ng Diablo.
Wag po nating isisi sa Diyos. Sa diablo po yan, mga kapatid. Yan po ang purpose niya. Kahit yung mga inosente na tayo po mga anak ng Diyos siguro, yan tayo po ang number one target talaga ng diablo. Kaya damay-damay po tayo. Kung kaya niyang galawin ng mga anak ng Diyos, gagalawin po niya. Sabi ni Kristo, ang kaharian ng Panginoong Kristo, anong purpose? I have come that they may have life and have it to the full. Pansinin niyo mga kapatid, kailan pumasok ang sakit, karamdaman, pagtanda ng tao, pagkamatay ng tao? Kailan po nagsimula yon? Kailan po nagsimula yung tao nagkakasakit, tumatanda, namamatay? Nagsimula po yan nung nagkasala sino? Si Adan. Dahil sa panunukso ng diablo. So, kanino pong layunin na tayo ay mapahamak? Bakit po tinukso ni Satanas si Eva at si Eva natukso naman si Adan, di ba? Bakit po niya ginawa yon? Para ang tao magkaroon ng kasalanan at magkaroon ng kamatayan. Para mamatay po tayo. Yan ang layunin ng diablo. Okay? Ang layunin ng Diyos, kaharian ng Diyos, in the beginning, ay para si Adan ay bigyan ng buhay at buhay na masagana. Walang kamatayan. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, sa Diyos galing to. In the beginning, hindi po layunin ng Diyos yon. Sino po nagdulot ng sakit na ito, ng kamatayan ng tao? Yung kasalanan na promotor ay ang diablo. Dahil ang diablo, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ang Diyos, ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay at buhay na masagana, mga kapatid. At buhay na walang hanggan, eternal life. Kaya nga po, nung dumating ang ating Panginoong Kristo, gusto niyang i-restore ang kingdom of God sa puso ng mga tao, sa atin. Kasi ang tao, ano pong kalagayan ng tao? Nasa ilalim tayo ng kaharian ng diablo. Kaya nga, the earthly location of the kingdom of Satan is within man. Nasa puso ng tao ngayon. Nagahari ang diablo. Hindi po ang Panginoong Kristo. Ayan. Yun po ang layunin. Ayun, punta po tayo. The weapon of Satan, tandaan po natin, nagsimula po ang sakit, karamdaman, kamatayan, pagtanda, kamatayan, nung nagkasala po si Adan. Yan po ang layunin ng paghahari ng diablo. Destruction ng human race. Okay? Ano po ang weapon ni Satan? Okay, the weapon of Satan is to enslave us in fear of death through sickness and diseases, like example, COVID-19 virus. Yan po ay tinatawag sa Bible ay under the power of the devil. Ano po ang ginagamit niya? Kapangyarihan para po ang tao ay mawasak niya at mapatay niya. Okay? At matakot, mapailalim niya sa fear of death, yung kamatayan. Kaya ang tao, pag lang mamatay, gagawin niya lahat. Kahit pumatay siya, mabuhay lang siya. Pero in the end, patay rin. Diba? Because of the fear of death na nasa atin. Because of sin. Ayan. Ngayon, Acts 10:38, ang sabi po sa Hello, ayan. Acts 10, nawawala na, no? Acts 10:38, how God anointed. Dali lang po, Okay, sandali lang po at palitan yung battery.
Hello. Ayan. Meron pa rito. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Ayan. Okay, ayon po sa Acts 10:38, ang sabi po diyan, how God. Okay, online pa ba tayo? Online pa? Okay pa? Online. Okay, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and, ano po, healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Anong sabi po doon? Anong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo nung nandito siya? With the Holy Spirit and with power how He went around doing good and, ano po, healing all who were under the power of the devil. So ano po yung ginagamit ng dyablo na kapangyarihan para po tayo'y wasakin? Ano po yun? Ang sabi ng Panginoon, healing eh. So ano ibig sabihin nun? Ano hinihil? Yung sakit. So ano po ang ginagamit ng dyablo? Okay? Mga sakit at karamdaman at ito pong latest niya na weapon. Anong weapon na latest ng dyablo? COVID-19. At ang COVID-19 virus na ito, nag-mutate po ito. Okay, palala ng palala. Sabi ng mga doktor, iba yung tumama sa'yo, gumaling ka, iba yung tumama rito, namatay, mas matinding COVID. Ganun pala yon. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan, mga kapatid, pero may mga kilala po ako na binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Resulta po ng COVID. At isa na nga po, yung ating dating Mayor Alfredo Lim. Kahapon lang po yun. Condolence sa family team. Sabi na nga lang po natin, 90 years old na. Diba? Blessing na po yun sa kanya. Okay. So, maliwanag, sabi po sa Acts 10:38, nung ang Panginoon ay narito sa lupa, paano niya nilalabanan ang kaharian ng dyablo? Anong ginagawa ni Kristo nung nandito siya? Paano niya labanan yung kaharian ng dyablo? Anong ginagawa niya? Pinapalayas niya yung masamang espiritu at pinapagaling lahat ng mga nasa kapangyarihan ng dyablo. Paano yon? Pinapalayas niya yung masamang espiritu, pinapagaling niya yung may sakit. Yun po ang paraan ni Kristo para atakihin niya ang kaharian ng dyablo dahil alam niya ang dyablo, kapangyarihan ng dyablo, ginagamit ng dyablo sa pagwasak sa buhay ng mga tao, sakit at karamdaman at epidemya, lalo na po ang COVID-19 virus na ito. Kasama na po yung mga sakuna. Yung mga biglang mga pagsabog na yan, mga kapatid, ilan ang namatay sa Middle East? Mga kapatid, yung sasakyan, nahulog sa bangin, patay lahat, di ba? Eroplano. Mga kapatid, di po Diyos yan. Ang gumawa po niyan, yan po ang layunin ng dyablo, wasakin po ang tao. Steal, kill, and destroy, mga kapatid. Nagagawa po yan ng dyablo dahil may power of death siya dito sa mundong ibabaw na to. Mga kapatid. Okay? Ngayon, bakit hindi po mapatay lahat ng kasi kung totoo yan, bakit di na lang niya wasakin na lang niya ang tao, di ba? Patay talaga lahat. Bakit po? Kasi may kalaban siya. May pumipigil po sa kanya. Sino po pumipigil sa dyablo, sa kaharian ng dyablo? Ang kaharian ng Diyos through Jesus Christ. Ang sabi po sa Acts 10:38, siya po ang lumalaban sa kaharian ng dyablo sa magitan po ng paggawa ng mabuti at sa pagpapagaling sa lahat ng nasa kapangyarihan ng dyablo. Dahil ang ginagamit po ng dyablo nga, mga kapatid, numero 1, sakit, karamdaman, mga cancer, leukemia, lupus, lahat na nakamamatay na sakit, lahat po yan, ginagamit po ng dyablo para patayin po ang tao. Kaya hindi mo mapuksa ng dyablo ang tao sa katauhan kasi may kumokontra sa kanya. Sino kumokontra sa kanya? Si Kristo at ang kaharian ni Kristo dumating dito sa lupa. Mga kapatid. Now, how are we going to be saved from the kingdom control? Okay. Next slide.
Ayan. How are we going to be saved? Maliit lang naman. Hello. Ayan. Purihin ng Panginoon. Tuloy tayo. Okay. How are we going to be saved from the kingdom control of Satan, from sickness and diseases, especially COVID-19? Okay. May magagawa po ba tayo? Wala. Ang tanging pag-asa lang natin, mga kapatid, dahil kapangyarihan po ng dyablo yan, kahit doktor talaga, wala po magagawa. Kahit sino pong tao, gobyerno, wala po magagawa. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, wala po tayong magagawa. Kailangan natin ng Savior. Alam niyo po, sino po ang kayang lumaban sa kapangyarihan ng dyablo? Walang iba kundi ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoong Kristo. Colossians 1:13-14. Ito lang po ang paraan para tayo maligtas. Kailangan may magligtas sa atin. Ano po yun? Sabi sa Colossians 1:13 and 14. Ayan. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Okay, ang kailangan po natin, iligtas tayo ni Kristo, iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo from the dominion of darkness and brought us in the kingdom of the Son He loves. So, kailangan po magpaligtas tayo, iligtas tayo ng Diyos, mula sa paghahari ng dyablo, mailipat po tayo sa paghahari ng Diyos. Sa paghahari ni Kristo, na anak ng Diyos, na mahal ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, ang paraan lang po para maligtas tayo sa paghahari ng dyablo at sa kanyang mga pagwasak sa atin sa pamamagitan ng sakit at karamdaman at COVID-19 virus, mga kapatid, ay ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Ialis tayo para hindi tayo maapektuhan. Ganito po, no? Iaalis tayo sa pamamahala ng dyablo, lalagay niya tayo sa pamamahala ng kanyang anak. Mailipat ka. Ngayon, pag ikaw, mga kapatid, lumipat ka na sa teritoryo ni Kristo, kaya ka pa bang habulin ng dyablo? Mawawasa ka pa ba ng dyablo? Pag ikaw ay nasa kaharian na ni Kristo, nailipat ka na, kumbaga nakatakbo ka, di ba? Ano ba yung tawag doon? Mga boundary, di ba? Mga border. Di ba? Ano ba? Ako, pwede kong sabihin yun. Ano? Sa isang bansa, umaalipid, di ko na ako magbabanggit ng bansa, baka ma-block tayo. Okay? Galing dito, masamang bansa, nakatakas ka, hinabol ka ng sundan, nakalipat ka ngayon sa kabila, tinanggap ka. Hindi ka na kayang habulin. Kasi sa kabila ka na, safe ka na. Parang ganon, mga kapatid. So, inilipat tayo ng Diyos, tinanggap tayo na, dito, pasok kayo sa karian ko, ang karian ng dyablo nasa kabila, hindi ka na pwedeng galawin. Ganon po dapat, mga kapatid. Okay? Para maprotektahan tayo sa karian ng dyablo, kailangan mailipat tayo sa karian ng Diyos. Again, paano po nilalabanan ni Kristo ang paghahari ng dyablo nung nandito siya? Okay, basahin lang po natin, mabilisan. Luke 9:1 and 2. When Jesus had called the 12 together, tinuruan po niya yung mga alagad niya kung paano labanan ang kaharian ng dyablo. Okay, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to, drive out demons and to cure diseases. Palayasin ang masamang espiritu at pagalingin ang mga sakit. And He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Paano natin malabanan? Kailangan po mailipat yung mga tao sa kaharian ng dyablo, mailipat sila sa kaharian ng Diyos. Paano? Ipangaral mo yung mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Pag hindi mo na-preach, hindi nila naintindihan, hindi sila makakalipat. Pag hindi sila nanampalataya kay Jesus Christ. Kaya kailangan yung tao manampalataya, ma-born again, ma-share natin ang gospel ng kingdom para mailipat sila sa kaharian ng Diyos mula sa kaharian ng dyablo. Mailipat sila sa kaharian ni Kristo. Okay? So, paano ang gagawin natin? Preach the word, preach the kingdom of God, and heal the sick.
Okay? May sakit, atakihin natin yung sakit, palayasin natin yung espiritu ng karamdaman, at ipangaral natin yung kaharian ng Diyos. Verse 2 yan. Preach the kingdom and heal the sick. Yan po ang tinuro niya sa mga apostol. Okay? Tinuruan niya rin po yung 70, the 72 or the 70. Luke 10, 8 and 9. Mabilisan lang. Sabi niya, when you enter a town and are welcome, eat what is set before you. Kung winelcome ka, pag hindi ka nyo winelcome, lipat ka lang sa kabila. Heal the sick. Ano ba ang verse 9? Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near you. Then, ipangaral mo sa kanila yung mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Si Kristo ang tunay na hari. Magpaligtas kayo sa Kanya, manampalataya kayo sa Kanya. Tinubos niya ang iyong kasalanan at nilipat niya na kayo, tinubos niya na kayo mula sa paghahari ng dyablo. Magpasakop na kayo kay Kristo, magpa-under kayo kay Christ. Manampalataya kayo, tumikay ng tawad. So, ipangaral natin yung mabuting balita, then pagalingin yung may sakit. Yan ang utos ni Kristo. Okay? Sabi niya yan sa verse 9, heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near you. Ipangaral mo yung mabuting balita tungkol kay Kristo, sa paghahari ni Kristo. Matthew 10, 7 to 8. Tinuruan niya po yung mga alagad, ganun po ang gagawin. As you go, preach the message, the kingdom of heaven is near. Heal the sick, and verse 8. Okay? Lagi pong may kasama, pag nangaral kayo ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos, si Kristo ang tunay na hari, magpasakop kayo sa Kanya, humikay ng tawad kay Kristo, manampalataya kayo sa ating Panginoon, isuko nyo na yung buhay nyo kay Kristo, ganon. Okay? Dahil tinubos niya na yung kasalanan nyo, pinalaya na kayo sa kamatayan at sa kasalanan. Kaya kayo ay magpasakop. Kaya ang tao, kinakailangan na lang humingi ng tawad at sabihin niya kay Kristo, Panginoong Jesus, iligtas mo po ako isang makasalanan. Tanggapin mo po ako sa iyong kaharian. Ialis mo po ako sa kaharian ng dyablo. Yun lang, mga kapatid. Kaya lang, hindi nila gagawin nyo hanggat di sila nasa-share ng mabuting balita. At pagkatapos, ang sabi ron, verse 8, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy. Yung leprosy, ito po yung plague nung araw, walang lunas. Drive out demons, parang yung leprosy katumbas ng COVID-19. Drive out demons, freely you have received, freely give. Ito po ay libre, binibigay natin. Tinanggap natin ng libre, binibahagi natin ng libre sa mga tao. Ang doktor, nagpapagaling, may bayad. Tayo, nagpapagaling, walang bayad. Nakuha niyo po sa magitan ng ating Panginoon. Okay? Kaya kailangan ang mga tao ma-born again sila. Ang born again, paglipat sa kaharian ng Diyos mula sa kaharian ng dyablo. Ipanganak sila sa kaharian ng Diyos. John 3:3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Mga kapatid, ang mensahe ng kaharian ng Diyos, ang sekreto ng kaharian ng Diyos, hindi alam ng mundo. Sa atin lang po pinaalam yan. Lalo na po yung kailangan ma-born again. Hindi nila alam yan, ba't ako mga kailangan ma-born again? Kasi sa magitan ng bagong kapanganakan, pinapanganakan ng Diyos, ito yung paraan ng Diyos, nililipat ka niya, mula sa kaharian ng dyablo, patay ka kasi patay tayo sa kasalanan, nasa kaharian tayo ng dyablo. So kailangan ipanganak tayong muli. Isilang tayo sa ating espiritu, magkaroon tayo ng bagong kapanganakan, at ang Diyos, bibigyan tayo ng bagong espiritu, ipapanganak tayo muli in the Spirit, by the Holy Spirit, para tayo makapasa sa kaharian niya. At pag tayo nasa kaharian na ng Diyos, na born again tayo, doon lang tayo mapoprotektahan ng Diyos. Pag nasa kaharian tayo ng dyablo, hindi tayo mapoprotektahan ng Diyos. Diba? Kailangan magpasakop ka sa Panginoon. Manampalataya ka kay Kristo. So pag nanampalataya ka kay Kristo, ipapanganak ka ng Diyos. Paano? Manampalataya ka kay Kristo. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo, isurrender mo ang buhay mo kay Jesus Christ. Sabihin mo kay Kristo, Panginoon, makasalanan ako ang buhay ko sa iyo na binibigay ko po sa iyo. Iligtas mo po ako. Tinubos ka na ni Kristo, mga kapatid. Ikaw na lang ang hinihintay niyo. Ayan. Ngayon, Matthew 13:11. Hindi alam ng sanlibutan niya, kaya kailangan ipangaral natin mabuting balita, tapos pagalingin natin. O pwede naman pagalingin mo, tsaka mo ipangaral. Pwede naman yon, interchangeable. Okay?
He replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Tayo lang po, may alam to. Ito sineshare ko sa inyo, sikretong knowledge lang po ng mga anak ng Diyos. Hindi po alam to ng sanlibutan. Kaya nga, pagka ang sanlibutan nakinig nito, hindi na maintindihan. So, kailangan ma-born again sila para maintindihan nila. Kailangan dumaan sila doon sa basic. They must be born again. Isilang sila sa kaharian ng Diyos by faith in the Son of God. Repent and believe in Jesus Christ, the Son of God. Okay. So, ano po ang mission natin, mga kapatid? Ang mission natin, mga anak ng Diyos, sa panahon ng pandemic na ito, is to save the people from the kingdom of Satan by... Okay? Our mission is to save the people from the kingdom of Satan by preaching the gospel of the kingdom of God and to heal the sick. Mga kapatid, tayo po ang pag-asa para mapalaya ang mga tao sa paghahari ng dyablo. Sa paghahari ng sakit, karamdaman, lalo na ang COVID-19 na ito. Marami na pong napeperwisyo. Namamatayan po tayo, mga kapatid. Bakit po? Hindi natin ginagawa yung misyon na binigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at pagalingin ang may sakit. Sinisisi po na, bakit di gumagaling? Kasi binigay na po sa atin yung ebanghelyo ng pagpapagaling at pagpapangaral ng mabuting balita. Mark 16:15 to 18, the gospel of the kingdom of God. Ayan po yan, na binigay sa atin. Mark 16:15 to 18. Basahin po natin. Dito na po tayo magtatapos. Sabi po sa Mark 16:15 to 18. Tama ba? He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation." Ano yung good news of the kingdom of God? Nandito na ang kaharian ng Diyos. Nandito na si Kristo maghahari sa inyong puso. Manampalataya kayo sa kanila, sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo. At pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan. At bibigyan niya kayo ng karapatan, maging mga anak niya, at kayo isisilang ng Diyos sa magitan ng Holy Spirit, kayo maboborn again in your spirit. Ngayon, verse 16, whoever believes and is baptized will be saved. Yung binulubog sa tubig. Saka natin pag-uusapan po yun. Pero ang bautismo, ito po nagpapabara yung mga nanampalataya. Pinapakita mo po kung paano ka niligtas ni Kristo. Nilulubog po yan sa tubig, inaahon. Ikaw ay namatay na kasama ni Kristo at nabuhay ka na muli kasama ni Kristo. Ikaw ay may bago ng buhay. Ikaw ay may bago ng espiritu. Pinanganak ka na ng Diyos. But whoever does not believe will be condemned. Okay, ngayon, bakit patuloy po nadadali ang mga tao? Miski tayong mga Kristiyano, hindi natin nalalabanan. Tayo mismo na-infect, di ba? Dapat hindi ganun. Dapat nalalabanan natin. Bakit po? Ang problema, sabi nga, whoever does not believe will be condemned. Hindi mo pinaniwalaan, yari ka. Maapektuhan ka kahit Kristiyano ka. Kasi hindi mo pinaniwalaan, hindi ka nanampalataya. Hindi ka nanampalataya, hindi ka umabot dun sa pananampalataya ng level. Ano po yung level? Yung buto ng mustasa. Na totoo ang sinabi ng Diyos, kaya kanyang iligtas sa mga karamdamang ito, hindi lang sa kasalanan. Tinubos ka na ng Panginoon, hindi lamang sa kasalanan, kundi pati sa karamdaman. Kaya nga ang Panginoon, inako niya sa kanyang katawan yung sakit, karamdaman. Sa kanyang mga sugat, tayo gumaling. Kaya nga ang Panginoon, at tinuruan niya yung mga apostol niya, pagalingin niyo yung may sakit. Wala na ako, aalis ako eh. Pagalingin niyo yung may sakit. Pangaral niyo yung mabuting balita, hindi na ako mangangaral, kayo na. So, nasan yung responsibilidad? Binigay sa atin. Okay? Sa mga mananampalataya, hindi sa reliyon. Sa mga mananampalataya. Okay? Ngayon, verse 16. Verse 16 na pala yan. Okay, verse 17. And these signs will accompany those who believe. So, tayong mga mananampalataya, next generation, sabi niya, in my name, they will drive out demons. Paano tayo magpapalaya? Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. By the authority of Jesus Christ. Ang sinusunod nila, hindi tayo. Yung pangalan ni Kristo na ginamit natin. Yung authority ni Jesus Christ.
in the name of Jesus Christ. Yan po yan. Drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes, verse 18, with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. So dapat di tayo tatabla ng COVID-19, sa totoo lang. They will place their hands on the sick people. So paano po tayo? Hawakan po. Paano? Bawal naman. Yun ang disgrasya. Diba? Bawal naman yung social distancing. Inunahan na ng dyablo. Tayo mga Kristiyano. Ngayon, paano kayo magle-lay hands? Sabi ng gobyerno natin, social distancing. O, hindi ka pwede mag-lay hands dyan. Diba? O, violation. Ang dyablo, matalino talaga. Alam niya eh. Na yun ang paraan para matalo siya. Okay, huwag kayong magtiwala dun sa vaccine. Nakakatakot ang vaccine pag ganito sabihin ko lang po sa inyo. Pag sinabi ng umimbento ng vaccine, may vaccine na kami na-imbento, yehey! Okay? At dahil kayo mga Pilipino ay napakabait nyo, kayo ang una naming bibigyan nito, patay na. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Gagawin tayong testingan. Ganyan nangyari sa Dembak siya eh. Ginawa tayong testingan, marami na apektuhan, marami na balda ng mga bata, namatay. Di na po sinasabi sa atin yun. Mga kapatid. So, wag tayo magtiwala. Hindi natin alam kung ano epekto sa atin. Sila muna. Turok nyo muna sa sarili nyo yan bago sa amin. Hindi, uunahin po tayo eh. Uutuin pa tayo, mga kapatid. Dahil napakabait nyo, kayo muna. Diba? Pansinin nyo yan, mangyayari yan, mga kapatid. Tayo muna ang yayariin. Tayo mga third world country, ang ginagawa pong testingan ng mga developed country, mga kapatid. Ayan. So, ingat po tayo. Praise God. Anong verse na ba yan? Verse 18. Ayan. So, ang sabi po dyan, they will place their hands on the sick and they will get well. Yun po yung pinaka-basic na binigay po sa atin. Bago po umakyat ang ating Panginoon. Evil spirit, command, and lay hands on the sick. Okay? Practical application sa ating pagtatapos. Practical application. Okay? Cast out demons and to heal the sick. Paano? Lay hands, command in the name of Jesus, and calls on the power of the Holy Spirit. Yan po yan. Gamitin mo ang pangalan ni Kristo dahil hindi ikaw nagpapagaling, si Kristo. Pag ginamit mo yung pangalan niya, ibig sabihin, may authority ka. Ginagamit mo yung authority in the name of Jesus Christ. Si Kristo ang tinatawag mo, yung pangalan ni Kristo. Si Kristo ang nag-uutos sa kanila. Kaya sabi, in the name of Jesus Christ, sa magitan ng Panginoong Kristo, lumayas ka, si Kristo nag-uutos sa kanila. Si Kristo ang sinusunod ng masamang espiritu. And by laying of hands, dumadaloy po yung kapangyarihan ng Holy Spirit. The power of the, kita nyo, ang Panginoon, lumalabas po sa kanyang katawan yung power, di ba? Naalala nyo? Basahin nyo yung Bible. Hinawakan siya, lumabas yung power. May lumabas sa akin ang power. Ang Holy Spirit, binigay na po sa atin. Ang power, wala sa atin, nasa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, kung nasa atin din nga yung power. Paano i-release? Lay hands. Para yung power lumabas. So bakit? Nasa atin ang Holy Spirit. Hindi manggagaling sa langit. Binigay na sa atin eh. Through the Holy Spirit. Kagaya ni Kristo, nasa kanila. Kaya mga alagad, bakit? Kasama nila yung Holy Spirit. Pero wala pa sa kanila. Nung umakyat na ang Panginoon, ang Holy Spirit tumahan na sa atin. Mas okay. Within us na. Nasa atin. Kaya paniwalaan natin yan, mga kapatid. Every time nalalabas tayo, manalangin tayo sa Panginoon, pakover tayo ng blood of Jesus Christ, at angkinin natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit na magproprotekta sa atin at magpapalaya sa masamang espiritu at magpapagaling sa may sakit. Yun nga lang, didikit ka para ma-release yung power. Yun muna yung basic, mga kapatid. Mag-alcohol ka na lang. Pwede hawakan pag-pray, nakamask ka, nakashield. Okay, may alcohol. Lay hands. Para lang pakitang tao sa kanila.
And then, uli. Ayan. Ngayon, sa ospital, paano ngayon yan? Pag may na-ospital na talagang kailangan puntahan natin. Ako, umorder ako ng PPE. Para in case lang talaga. Yung buo, 500 yun eh. Hindi ko pa nabubuksan eh. Hindi ko alam kung ano itsura, kung kakasya ako kasi malaki katawan ko. Pero in case, kinakailangan pumunta tayo, lay hands natin. Yun na. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Oh, kamay. Oh, pastor ako, PPE ako kung paano yun. Waiver ka ba? Paano? Kung kinakailangan. Diba? Para na lang sa kanila yon dahil nakita nila may protective ano naman to. Diba? Mga doktor naka-PPE, nahahawa pa. Kasi ang power nga para labanan ito, mga kapatid, ang Holy Spirit na nasa atin. Okay? So, gawin po natin, mga kapatid. Amen? So, tayo po lahat ay manalangin. At okay, manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoon. Gawin ang iyong binigay sa aming misyon. Ipangaral ang mabuting balita ng kaharian mo upang malabanan ang kaharian ng dyablo sa magitan ng pagpapagaling ng mga may sakit. Tulungan mo po kami sa pagmita ng iyong pangalan, mapalayas namin ang masamang espiritu. Sa magitan ng paglelay hands ay gumaling ang may sakit. Dumaloy ang kapangyarihan ng iyong Holy Spirit. Tulungan mo po kami. Hindi namin kaya to sa aming sarili. Bigyan mo po kami ng talino galing sa iyo kung paano po kami makakapag-minister sa mga kababayan namin, Panginoon. Sa aming panahon ito. Bigyan mo po kami ng pananampalataya sa oras na kailangan namin upang mapalayas namin ang masamang espiritu, upang mapagaling ang mga may sakit, lahat ng karamdaman. Sa iyong gabay, Panginoon, sa gabay ng iyong Holy Spirit at sa kanyang kapangyarihan, sa paggamit namin ng iyong pangalan. Tulungan mo po kaming maipangaral sa kanila ang mabuting balita ng kaharian mo, upang sila ay mailipat sa kaharian mula sa kaharian ng dyablo patungo sa iyong kaharian, Panginoon, sa kanilang mga puso. Ikaw ang maghari at hindi po ang dyablo. Tulungan mo po kami, mga anak mo, magkaroon ng lakas ng loob, magkaroon ng talino kung paano po namin gagawin ito. Nagawin po namin ayon sa iyong itinuro sa amin, sa iyong mga salita. Panghawakan po namin ito, Panginoon, at wag po kaming manghina, lagi po namin gawin ito. Magpatuloy po kami sa iyong mga salita, sa iyong pangako sa amin, na aming pinangahawakan. Pagharian kami ng iyong kaharian, o aming Panginoong Jesucristo, upang malabanan namin ang kaharian ng dyablo sa mundong ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua, Hamasiyak na anak ng Diyos. Amen. Praise God. Pawikan po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. He heavenly hosts.
ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang patuloy na paghahari sa ating pagkilos at kapangyarihan, proteksyon ng Holy Spirit ay sumaating palagi, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise God. God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord.